Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Jean, your online tutor. Ang pag-aaralan natin ngayon ay magbasa ng maikling kwento at kung paano intindihin ang nilalaman ng isang kwento at sagutin ang mga tanong na ukol dito. Handa na ba mga bata? Ang pamagat ng ating maikling kwento ay Ang Kabaitan ni Lila. Sa isang tahimik na baryo sa pagitan ng mga burol, nakatira ang isang batang babae na ang pangalan ay Lila. Ang kanilang bahay ay isang lumang barong-barong na yari sa kahoy. May butas sa bubong at mga sahig na umuuga. Siya at kanyang lola ay may kaunting pagkain lamang. Kunting bigas, ilang gulay, at isang maliit na hardin na halos hindi tumutubo ang mga tanim. Ngunit tuwing umaga, si Lila ay nagbabahagi ng kanyang pagkain sa mga ligaw na hayop na lumalapit sa kanilang tahanan. Isang pilay na aso, isang bulag na pusa, at isang grupo ng mga gutom na ibon. Palaging nag-aalala ang kanyang lola. Lila, kumain ka na, pumapayat ka na, sabi niya. Ngunit, ngingiti lamang si Lila at sasagot, wala silang ibang kasama, lola. Kaya ko namang magbahagi ng kunting pagkain. Isang gabing maulan, matapos ibigay ang huling mangkok ng kanin sa mga hayop, natulog na si Lila ng gutom. Habang siya'y natutulog, isang malambot na liwanag ang pumuno sa silid. Isang diwata ang lumitaw, na antig sa kabaitan ni Lila. Nagbigay ka ng bukal sa puso, bulong ng diwata. Ngayong gabi, bibigyan kita ng isang kahilingan. Nais ni Lila na magkaroon ng sapat na pagkain at masisilungan. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang lola at sa mga hayop. Kinaumagahan, nagising siya at nakita ang kanilang bahay na nagbago. Matibay na ang mga dingding, isang mainit na kusina, at isang hardin na hitik sa prutas at gulay. May mga masisilungan na rin ang mga hayop. Mula noon, ang tahanan ni Lila ay naging tahanan ng kabaitan. Dumadayo ang mga bata upang matuto sa kanya at ang buong baryo ay naging mas mahabagin. Mga bata, may natutunan bang aral sa ating kwento? Ano ang aral na inyong natutunan? Ang aral ng ating kwento ay ang tunay na kabaitan ay nanggagaling sa puso, kahit kaunti lang ang maibibigay. Ang pagiging bukas palad at mahabagin ay kayang baguhin ang ating buhay. At kung minsan, ang universo ay nagbibigay gantimpala sa mga nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Mga bata, handa na bang sagutan ang aking tanong? Unang tanong, bakit binabahagi ni Lila ang kanyang pagkain sa mga hayop kahit siya ay mahirap? Tama, dahil mahal niya ang mga ito at ayaw niyang magutom sila. Pangalawang tanong, ano ang ikinababahala ng lola ni Lila? Tama ulit, nag-aalala siya na pumapayat si Lila at hindi sapat ang kanyang pagkain. Pangatlong tanong, paano ginantimpalaan ng diwata ang kabaitan ni Lila? Tama, binigyan siya ng isang kahilingan na ginamit niya upang magkaroon ng pagkain at masisilungan para sa lahat.
Ika-4 na tanong. Ano ang pagbabagong nangyari sa bahay ni Lila matapos ang kahilingan? Tama, naging matibay at mainit ang bahay. May masaganang hardin at may masisilungan ang mga hayop. Pang-5 tanong. Ano ang aral ng kwento? Alam niyo ba mga bata? Tama, ang kabaitan at pagbibigay kahit sa panahon ng kahirapan ay maaaring magdala ng hindi inaasahang biyaya. O mga bata, may naintindihan ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli!